Magandang araw, everyone. Naghihintay na sa akin dito. Dali na, magkain ka na. Ingat ka. Ano na naman yung kanta mo? Kantaan mo kami ng ano, Submarine din. We are... Dali na. Dali na, kantaan mo kami. As you can see sa atin pong pa-title, yes po, dinala po ako sa emergency kagabi kasi tumaas po ang dugo ko. Mabot po ako ng, yung nandito pa kami sa bahay, 165/110. Ang isa dito kumakain na. Milk also ha? Oh, may milk ikaw. Kain ka lang dyan. Ang finold ko hindi good na akyat oh. Sa kadali-dali namin kagabi ba pagkuha ko ng dugo. So yun na nga, pagkuha po sa akin ng ano, aking BP kagabi ni Daniel, umabot po ako ng 165/110. Nagbihis ko ako agad guys, tapos tumawag muna si Daniel sa kanila ba. Kay sure na yan na papuntahin talaga doon. So pagpunta po namin doon, ang nakuha nila sa akin is 155/100. So mataas pa din. Naghintay kami doon 3 oras kasi yung OB na nandun is iisa lang po, nagpapaanak po siya. Naghintay pa kami na matapos siya bago po namin makausap. Kinunan po nila ako kagabi ng dugo, mga 2 ganun din yung kinuha nila guys. Oh, maliit lang good. Tsaka ihi ko kasi tinest nila kung baka may protein po daw ang dugo at tsaka ang ihi ko ata. O para sa pre-eclampsia ba, okay naman po no, normal naman po daw. So naghintay kami. Nung dumating na ang OB, alam nyo, nagustuhan masyado namin yung OB na nakausap namin kagabi kasi mas marami po kaming nakuha na mga information sa kanya. Sabi nga ni Daniel, parang feeling namin ba, yung sa OB nga na pinupuntahan namin, kadami po nilang tinatago sa amin. Hindi nila sinasabi lahat ba na which is wrong kasi yung parang, ano ka nga, kadami mong question ba. Itong nakausap namin kagabi, very direct po siya. Sinabi niya po sa amin ang lahat. Sinabi niya na kay in-ultrasound na naman po ako kagabi. Emergency ultrasound, diba? Dapat ang ultrasound ko next week Wednesday pa eh. In-ultrasound niya po ako. Chinek niya po yung blood flow ng aking placenta. Mabagal po talaga siya guys. May ano siya ba? Maganuno tayo. May gap. Which is sabi niya na hindi daw maganda. Kasi yan yung nakikita niyang dahilan kung bakit na ano yan, mabagal ang paglaki ni baby kasi doon man galing yung mga kinakain ko, mapunta sa bata ba. Tapos yun, sabi niya, hindi ko pa rin kailangan na mag-inom ng gamot kasi bumaba daw ang, para sa blood ba, bumaba daw po ang ano ko, blood pressure ko nung nandoon ako, yung nagpahinga lang ako, bumaba daw po. Sabi ko po sa kanya, madalas na 140/90 ang aking dugo. Pero sabi niya, normal po daw yan sa akin kaya parang dala sa pagbuntis ba. At kung bigyan daw nila ako ng ano, ng gamot, tapos bumababa po yung dugo ko, hindi din po daw yun magustuhan ng bata. Para sa akin, ano po daw, ano yan, delikado po daw ang high blood. Para sa bata, delikado naman ang low blood, na nanay yung mababa masyado ang dugo. So ano man, maghintay ako na ma-stroke na lang ako guys, kay ay na lang pero kausapin po ulit namin yung OB po talaga namin no. Tinanong ko po siya kung may gawa ba ako na kailangan ko bang kumain ng marami kami, you know, my husband really cried last night when we heard the news, kay sinabi po sa amin na there's a possible na mawala po sa amin si baby, yeah, because he's not really growing. Tumatawag kay Daniel. Ik zou even vragen. Are you already ready to go to the hospital again or in the afternoon? I'm ready. In de ochtend is prima. Punta na naman sa ospital. Feeling ko kausapin na kami ng OB dahil sa dugo ko sa nangyari kagabi. Hindi kasi ako nag-vlog kahapon. Kaya nagpakuha na lang po ako ng picture kay Daniel. Kaya baka sabihin yun, for the content. Hindi totoo na emergency. Okay, I'll get ready. Why daw, mahal? For the extra checkup now by Dr. Goossens. For So she got the information from yesterday
And she said we need to come now and have another check. Okay, I'll change na. Singatan, hindi pa tapos kumain. Diba? Dapat sa Wednesday pa yun eh. Emergency na naman tayo, guys. Saan naman yung mga leggings ko dito? Uy, kalaki na ang problema ko, guys. Wala akong bra. Hindi ko mahanap ang mga bra ko. Grabe yung pangyayari. 5 minutes. 5 minutes lang kami nakapag-prepare ni Nathan. Tingnan nyo ang coat ko. Nakahanap pa ako ng bra. Galing pa sa labada, guys. Hindi ko mahanap yung bra ko. Kailangan ko na talagang bumili ng bra ba. Puti-puti pang dito. Hindi ko pala nalagyan ng moisturizer. Mamaya na lang natin i-chika ang lahat. Andito na din ata si Bianan. Sunduin po si Nathan. Ayun na nga. I saw Vika already, mahal. Yeah, okay. Kagabi din siya nagbantay hanggang alas 11 ng gabi. Kaya alas 11 naman kami nakauwi. May lakad ba yan siya ngayon eh? Happy Oma kasin? Yeah. Kaya na Oma? Yeah. Okay. Sama na talaga siya sa Oma niya, guys. Maluti yan. Hallo Vika. Kom even een boekje in, gaan we lezen. Let's go, Mahal. Wat zijn dat? Eentjes. Eentjes. En wie zit daar in het hoekje? Nou, Nou, ik zal maar eens even kijken. Nee hoor, het zijn eekhoorntjes. Die Oo. zitten in de boom, hè? What do I think? What do you think? Worried. That's what I think. What was about the abnormal daw talaga? Hindi daw talaga mabuti ang ano ko, guys. Chinek niya na naman ang ano yung blood flow ba na pumupunta sa bata. Hindi daw talaga normal. Why is it today, mahal? Too much blood flow now? Yesterday it was too low. No, not enough blood flow. Ano? But what was today was too high blood pressure Yeah. during the peaks of the blood flow in the placenta. And then? The placenta is, there's high blood pressure because the placenta is not really accepting the blood, Yeah. it's holding it off. Which means there won't be any nutrient, or well, there's not a lot of blood flowing through and there's not a lot of nutrients going through to the baby. Pero lumaki ng the baby grew a little bit, right? Yan na lang daw ang tingnan namin ngayon, guys. Malaki ang chance na manganak po ako po. Wij gaan nu naar huis, okay? Malaki po ang chance na i-cesarean po ako before mag 32 weeks ang baby. High chance, mahal, if the baby will... A very high chance that you will have to have a cesarean before 32 weeks. Yeah. Very high chance. 32 weeks is like, what's that, in 2 months? 32 weeks is 2 months early. Ang placenta ko nga ang may problema, guys. Hindi po siya hindi siya normal. Ang sabi niya na madalas po daw yan nangyayari ang mga blood flow at saka yung mga high blood sa mga yung malapit na po mga anak pag mga 30 weeks pataas na. Pero sa akin daw, ang case ko mas maaga siyang nangyayari sa akin. Kaya binigyan niya na po ako ng gamot para sa high blood, pero yung very very low dosage. Kaya kailangan pa rin po naming i-balance. Kaya pangit po daw nga sa baby na low blood ang nanay. So ngayon, every week na po akong pupunta dyan para i-ultrasound, i-check yung blood flow. Tapos every once in 2 weeks, i-check yung growth ng baby. Pero maganda na din na balita na lumaki po daw siya kunti. Tinanong ko din po yung yung OB na nag-check sa akin kagabi. Sabi ko, ano bang magawa ko para lumaki ang baby? Wala. I asked the OB last night, mahal, if what can I do to make the baby grow, like vitamins or eat a lot or eat nutritious food. But then what? Nothing daw. Kay ang placenta nga daw ang may problema. So kahit ano pang kainin ko dyan, hindi daw siya makatulong kung ang blood flow na pumupunta sa baby ay very very little lang.
ganyan siya ka-serious guys ang mga nangyayari po sa amin dito, kaya hindi natin maano na ang anak ko dati ganito lang siya kaliit, mga ganyan, makatulong po siya no, pero hindi pa rin mawala pa yung mga worries natin, kaya sinabihan po kami kagabi na kung masyadong maaga possibility din daw na ma-handicap daw si baby, ganun yung mga sinasabi niya ba po, pero hindi naman po daw lahat nagtingin-tingin din ako sa YouTube kagabi yung mga 24 weeks kasi tinanong ko din po ano ba ang pinaka po, anong gusto mo? Banan? Okay, taos, okay? Pagdating natin sa bahay, bigyan kita ng banana. Tinanong ko po ba kung ano yung pwedeng pinakamaagang kunin si baby. 24 weeks daw, pataas. Tapos kailangan umabot siya ng 500 grams. So today, winay po siya, umabot siya ng 425. Pero hindi pa daw yan sure na 425 talaga kasi hindi naman yan talaga na ma-weigh talaga. Kaya hindi man daw yan weighing scale, no? How is that? 8 hour? Like, Yeah, how because about every 8 hours you need to have one. the medication? Yeah. So your sleep might not be so well, but yeah. Every 8 hours daw Every yung 8 hours. medication ko para sa high blood, guys. Sa Thursday, babalik na naman ako doon kaya i-check ang blood pressure ko. Wala na, magsige na tayo sa ospital nito. Every week, basta kailangan daw talaga na mamonitor po ako, no? So, hindi po siya dahil sa pandak si Inday Garnet. Kaya maliit ang baby dahil po siya sa abnormalities ng aking placenta, guys. Nangyayari po daw talaga yan, pero ano ba? Very rare condition. Cause mahal. So I'm not taking the I'm not taking the medication yet now. What time? Let's do 11 because Elsa need to wake you at 6:30. How about I start tomorrow? How about you start when you have the high blood pressure, which is now? Mataas na naman. How much is my blood there daw, mahal? Between 150, 170 going. Yeah. Like that. Over 100. Ang ano ko kanina. Wala agad akong ginawa, ha? Nasa bahay lang po ako. Pero tumataas ang aking blood pressure. Yes, ano lang yung kinain ko kanina. Tinapay na may cheese. Kaya natin to, guys. Kaya natin to, Lucas. Magpalaki ka pa dyan. Pero sana lang no, makaabot ako ng 32 weeks, guys. Kahit 32 weeks lang. Yan lang din. Hindi ko din yan alam ba. Na ano din pala yung mag-low blood ka. Kasi tama din naman. Halimbawa, pag nasa 120 over ano ka, 120 over 90 ka. Tapos nagbaba pa dahil uminom ka ng gamot. Masama din daw po yun sa baby. Alam nyo anong makastress pa itong bahay ko. Ngayon lang talaga ako magano ba. Pero hindi ito reklamo. Para matawa lang po tayo ba sa mga nangyayari sa buhay natin. Dito pa yung ano yung pinagkuha kagabi ni Daniel ng blood pressure ko po. Ano nga yun? Ang mas nakakaano pa dyan, mas makastress para sa amin. Kasi wala kaming magawa ba. Kundi maghintay at maghintay. Yan lang talaga, maghintay. Na wala kang magawa sa mga nangyayari ngayon. Yan din talaga yung sinabi nila. Tinanong ko talaga, anong magawa ko? May mga vitamins ba ako na pwedeng inumin? Wala kang magawa. Kahit ano daw gawin ko, kayun talaga ang placenta ang may problema. Sobrang aga po siyang nangyayari sa akin. Meron naman po mga ganyan daw na nangyari sa kanila, no? Pero kunti lang masyado. Yun ang sabi niya na 1% lang daw. Ang Daniel, mag-day off na lang. Magtrabaho yun sa taas. As, ano man, emergency, umalis kami. Tapos ngayon, mag-alis na naman po kami. Kaya kailangan kong i-injection para sa kinkus. Ewan yung, para hindi makuha ng bata yung sakit na yan ba. Na ganun din po ako kay Nathan dati, no? Na para hindi na injeksyonan si baby paglabas niya. Ako na lang po ang injeksyonan. Kinkus, yung parang sakit-sakit, guys. I-google ko ngayon kung ano yan sa English. Kagabi nung umiyak si Daniel, hinag niya po talaga ako pagkatapos na namin doon sa emergency. Pero ako, tumulo lang po ang luha ko nung 2 luha lang. Kaya ayaw ko talagang stress na ang sarili ko, guys.
Ayaw ko na pong mag-isip masyado ba. Yung parang nire-relax ko ang isip ko. Pero si Daniel na parang nag-breakdown po siya kagabi. Linis ako ng bahay guys. Kaya mag-alis na. Oh. Mag-alis na naman po tayo maya-maya. Hindi pa tayo makaalis-alis ng bahay. Kay puro ulan. Buti na lang hindi tayo natuloy dahil. Kay si Maricel magkita po sana kami today. Hindi po natuloy kasi ang sabi ng Google mag-ulan. Tapos ngayon tingnan nyo wala talagang kaulan-ulan. Mag-ulan lang ng mga 10 seconds. Tapos na. Pinagluluko po tayo ng weather dito. Mag-ano sana kami ba? Kakain po sana kami ng isda sa city. Kaya walang pasok si Mila. Nathan, mahal kita. Oh, Nathan, I love you. Ha? Mama to? Magugas ka ng kamay. Ginalaw mo na naman yung pabango dyan natin, oh. Bakit ito? Ba't ka dan? Sorry, Mama. Need me dun, okay? Okay. Manit me dun. Wag mo na ulit gawin kay may mga chemicals yan. Ito ba? Inano ko kasi siya kasi hindi na masyado nangamoy. Ano yan? Basta, kapo explain guys. So yan pa ba explain ko? Nahirapan na ako mag-explain sa mga nangyari sa buhay namin dito. Magsing ikaw ng ano binang hallelujah. Dali, kay bigyan ka ni mama ng ano. Hallelujah. I love you. Yay. Ayusin mo. I love you. Ba siya met oma? Yeah. Bas that look? Yeah. Kagabi ba, pagkakuha namin sa kanya, kay nakita niya kami sa ano, sa bintana kagabi. Pagkakuha po namin sa kanya, sabi niya agad sa akin, no, Mama, Oma, look, look. Ano sabi niya? It was very nice daw with Oma. Pasensya na kayo guys ha, pati kayo nadadamay sa mga nangyayari sa amin dito. Magluto ako ng broccoli para may gulay po ako. Kainin ko yung natirang adobo kagabi. Iano ko lang po siya ano yan? Palatan ba? Yung sa mga nagko-comment naman po natin na subscriber na maliit din po daw ang anak nila. Iba kasi yung case ko guys. Maliit na nga po siya. Tapos mas premature pa siya sa liit niya. Kasi nga po behind yung ano niya ba, growth niya. Nagtaligsik na naman. Pero grabe ang aking mga pabulaklak. Look at my yellow roses, guys. Grabe ang pamukadkad niya. I love it. At yung doon natin, yung violet rose. Hala, patay na. Finish na ang mga laruan ni Nathan. Andun sa labas. Sa mga nagsasabi naman po na wag na munang mag-content ng mga buntis-buntis, sa mga pinagbubuntis, kay palagi na lang daw yan ang content ko. Skip nyo na lang muna ito guys. Kay para sa amin, naghahanap kami ng ano ba, lalo na po ako, makausap, masabihan, kausap ko ang sarili ko. Kaya kung hindi ako mag-vlog guys, ng ano, ma-stress din po ako, na magtanga lang ako dito ba, mas isipin ko po siya. Kasi kung nagbablog ako, mas ano ako yung mas energetic po ako. Pero kung hindi ako mag-vlog, nakahiga lang po ako dito buong araw. Ang kapangit pa dyan, kung hindi ko po sabihin sa inyo, agay, may lubot na. Ang kapangit pa dyan, kung hindi ko po sabihin sa inyo, tapos masama ang pakiramdam, ang kaloob-looban ko. Diba, may dinadala pala ako, tapos mag-fake tayo ng saya. Mas pangit po yung ganun, no? So, did you tell them that you're, no? No, I just put in my agenda that I'm not working today because the people I work with, they're also not working today. Yeah? They're not very busy at They're work? away doing other stuff. Natawa pa ako ba, may nag-comment dito. Sabi niya pa, inggitera ka talaga. Kung anong meron ng kapitbahay, gayahin mo. Dapat may originality ka. yung ano nga, plano namin sa garden na bahay-bahay. Wala daw akong originality. Kainggitera daw ako. Pag sure ma'am, matagal na naming plano yan. Hindi pa kami nakatira dito. Plano na namin yan. Pero wala lang kami pang paggawa. In-high blood mo ako Mahal. Subscriber ba saying that we are so no originality and we are jealous because our neighbor daw has the what is that, the townhouse siya ba in the
in the garden, and we are doing that because we are jealous of them. I told them we really wanted to do that even we were not living here yet. We just don't have the money to do it. What can you say about that? She's making We me love high blood. you. She's making me high blood. Give me the medicine. Give me the medicine. Say it with me. Mahan, say it with me. We love you. Joke lang bitaw eh. Para matawa lang good tayo guys. Pero totoo yun, nag-comment si ma'am. You know what I was thinking in the car? What? Because we have messages, comments from people saying like, oh, I'm always getting happy when I see your video, your you know, a happiness point of the day. Yeah. And then now we have the stress mo. Can you get the... Let's try to also have fun stuff. The what? Like what? Like later? Like, but later in bed? Can you give me mahal small... Small. Yeah. This one? Thank you. It's very sharp, huh? Don't cut yourself like you did before. Gupitan ko na yan siya mamaya. Sure na yan. Hindi ko lang i-English kaya para hindi na naman siya mag-asabak kung magupitan. I will gupit. I will make some calls. Okay. I will gupit you later, okay? You will what? Gupit. My hair? How did you know? Ah, nice. Ano yung laman guys? Tawagan po ni Daniel ang tatay niya, ang kapatid niya, ang trabaho niya para ipaalam po ang mga nangyayari sa amin kay kahit yung ano niya po, yung sa trabaho niya, ano yung sa agency po niya, ano din sila ba, nagtatanong din po no, concern din po sila sa baby. So, bali, kung magpunta ka dito sa September, mang, nanganak na ako niyan. Matagal na akong nanganak, kay paanakin naman daw ako before mag 32 weeks. Ha? Ano yan? Medyo mataba ka na. Pag sure, oy. Relax lang daw ako, guys, sabi ni mamang. Yan lang palagi niyang sinasabi, relax ka lang, pi. Huwag masyado mag-isip, magkanta-kanta ka dyan. Mag-videoke na lang tayo ngayon. Luto na ang aking broccoli. Tsaka alam nyo ba, pag ang baby premature, hindi po ako dito manganganak doon po sa ibang city. Sa Kroningen yung palagi po namin pinupuntahan nila Dayan. Doon po ako manganak at doon po magstay si baby. Si M din, di ba kay premature man si Emma, maliit po siya. Tinanong ko siya kanina ba, ilang ano ba si Emma? 29 weeks daw si Emma nung ipinanganak niya. Tapos 1,000 gram. Doon din po si Emma. Nang parang mga 2 buwan po siya doon na nagstay no, sa ospital na yun. So, araw-araw siya na pumupunta po doon. Halos araw-araw daw binibisita niya si Emma. Magbiyahe pa po tayo ng 40 minutes para mabisita po si baby. Pero sure na talaga yan na bago po mag 32 weeks paanakin na po nila ako. Alam nyo ang hiling ko nung time ni Derek, sabi puro ikot-ikot na tayo sa bahay ba? Ang hiling ko nung panganak ko kay Derek na isisarya na lang ako kay kasakit. Pero ngayon, tinupad po ang hiling ko sa last na pag-anak ko. Pero ngayon parang ayaw ko na magsisaryan. Uy, kay siyempre tama naman no, yung sakit ng yung sakit ng pag-normal guys ay isang beses lang, yung mag-labor ka lang, pero ang ang cesarean yung daw forever magsakit ang likod. Totoo po yan sa mga cesarean kay yung yung epidural nga naipasok sa sa likod po natin, yung parang anesthesia. Hanggang ngayon daw si Precious masakit pa rin daw ang likod niya dahil sa epidural, pero parang hindi man siya nag-CS, yung nag-epidural lang siya, yung painless. Hanggang ngayon daw masakit daw masyado. At yung aftermath na wala na yung gamot, yun daw masakit, tapos 2 weeks ka magpa-heal. Pero hindi ko na yung isipin ngayon. Uy, sabi ko nga kay Daniel, sana matapos na to lahat no, na manganak na lang ako, na okay po si Lucas, okay po ang lahat, normal po ang lahat, okay po ako. Yan yung hiling ko kagabi guys. Yan yung pumapasok to talaga sa isip ko. Basta na matapos na to lahat. Uy, kay hindi lalim, hindi din madali po para sa amin. Si mamang wala talaga yan siya dito pagka panganak ko. Sure na sure po yan.
Pero okay lang din kay ang baby nasa ospital din man po, no? Hindi man yan basta agad-agad na makauwi dito. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng subscriber natin na ipagdasal po daw nila ako, no? Lalo na si Tita Ruby Victorino na sinabi niya po talaga na yung sa ipamas, yung ano ang aming, ano ba, ang aming pangalan, ipasali po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng concern. Grabe. I love you guys. Yun lang po talaga ang masasabi ko sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo. Si mamang pa ba? Kausap ko man siya kanina. Grabe na itsura ko. Bahala na yun. Sabi niya pa na, nagbayad kayo? Siyempre hindi. Kasali na po yan sa aming sa aming ang covered po yan ng aming insurance. Lahat po yan. Wala na po yung bayad. Ang singer. Nagbabalak na naman siguro siya magpadala ng pera ba. Okay lang kami dito, mang. Huwag mo kaming alalahanin. Nathan, I love you. Oh. Dali na kayo nag-uok. Kahiga na dun. Yeah, Belle. Nag-uok ka wala? Yeah, nag-uok ka. Dali na. Higa doon. Bilis. Mag-ready na tayo. Magpunta na naman tayo sa doktor. Aldo? How was it, mahal? Yeah, your son pooped. Hey, I want to say smells like broccoli. Yeah, I made broccoli. Huh? Here, Aldo, Aldo. Yeah, met the fruit out, though. Who did you talk, mahal? Anna is good. Oh, Anna did not pick up the phone. ang tatay niya daw. So, guys. Okay. If you're not Mommy. Sabi mo, thank you so much for watching. Bye-bye, guys. Bukas ulit. Sabi, bukas ulit. Yeah.